Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muli po nagpabalik sa ating live broadcast sa oras na ito. So mga kapatid, tayo po ay nasa series of lesson. We are studying the eschatology. Ito po yung 7 dispensation. And from eternity past to eternity future. Yun po ang ating inaaral sa ating series of lesson. At ngayon po sa gabing ito ay nandito na po tayo sa 7 interval events. So ang lesson po natin ay 7 interval events. From the millennial kingdom to eternal kingdom or eternity future. Okay? Mahalaga po na alam natin ito mga kapatid upang mayroon po tayong idea kung ano po ang pagkasunod-sunod na mangyayari. Kagabi inaral po natin ang 7 interval events from the age of grace to the age of millennial kingdom. So ang millennial kingdom mga kapatid ay ito po yung 1,000 years reign of the Lord Jesus Christ. And we have tackled last night at inaral po natin na bago pumasok po ang millennial kingdom ay magkakaroon muna ng 7 mahalagang pangyayari. Isa po sa pangyayaring ito ay ang church age. Yan po ang panahon natin ngayon. Magtatapos po ang church age sa tinatawag na rapture of the believers. Yan, i-review na lang po ang ating live kagabi. And then next po niyan habang nagkakaroon po ng judgment seat sa itaas after the rapture, marriage supper, sa baba naman ay 7 years tribulation period. At magtatapos po ang 7 years tribulation period by the Battle of Armageddon. Okay, magkakaroon po ng Battle of Armageddon. Yun po ay ang pagdating ng Panginoong Hesus sa Mount of Olives. At dito po tayo mag-uumpisa mga kapatid sa ating pag-aaral. Sa Battle of Armageddon, bago po pumasok ng Millennial Kingdom, ay magkakaroon pa po ng Judgment of the Living Nation. Yan. So, yan po ay mababasa sa Matthew 19, verse 28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall come, shall sit in the throne of his glory, ye shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Alam niyo po ba mga kapatid na meron pong dalawang kingdom? Okay? Dalawa po ang future kingdom. Ito yung millennial kingdom na makakapasok ka kung ikaw ay naglingkod. So ito po yung makukuha mo kapag ikaw ay meron tinatawag na service. Okay? Ang eternal life po o kaligtasan ay makukuha mo kapag ikaw ay may pananampalataya. Ito po ay by faith para makapasok ka sa eternal kingdom. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yun po yung entrance, na ikaw ay ligtas. Pero ito po ay reward mga kapatid. Ang 1,000 years millennial kingdom ay reward po. Kaya marami po ang mga nalilito dyan dahil akala nila ay pagkatapos ng rapture, eternity na kagad. Marami pa pong mangyayari mga kapatid. So, napakahalaga na alam po natin ito. Sequence of events po yan. And that's the reason why a lot of churches, a lot of theologians are debating. Kasi hindi po nila naunawaan yung pinaka-sequence of events talaga. So, meron pong dalawang future kingdom. Okay? Ang millennial kingdom ay pinramis po sa mga maglilingkod ng matapat. Okay? So, explain po muna natin ulit ang ating diagram or ang ating graph mga kapatid. So, itong tatlong guhit po na ito ay this is the happenings on the earth. This is the happening po sa hell, impyerno. Ito naman po sa langit. So, may tatlong guhit po yan dahil it signifies first heaven, second heaven, third heaven.
and the abode of God. Dito po sa baba is crust, mantle, and core. Ang core po ay mayroong inner core at saka outer core. So sa Luke chapter 16 mga kapatid, ito po yung impyerno, na kung saan ay may apoy. Nandito po yung rich man. Okay? Ito po ang bottomless pit. Okay, ulit-ulitin po natin para maunawaan natin na tinawag na Great Gulf Fix. Okay? Okay. At ito naman po ang Abraham's bosom or paradise. Ito po yung pinuntahan ng Panginoong Hesus during His death. Okay, paradise po yan. At tandaan natin, mag-review tayo nung namatay po ang Panginoong Hesus, Matthew 27, wala na po ito, natanggal na po, nadala na po ito sa third heaven. Now ngayon mga kapatid, sa Battle of Armageddon, ayan, dito po sa Battle of Armageddon, bago po pumasok ang judgment of the living nation, ay ikukulong si Satanas for 1,000 years. Revelation 20 verse 1 to 3, dito po tayo mag-uumpisa. Hindi po siya makakapasok sa millennial kingdom si Satanas sapagkat siya po ay ikukulong for 1,000 years dito sa bottomless pit. Ayon po yan sa Revelation 2 verse 1 to 3. So, kailan po mangyayari yan? Before the start of millennial kingdom, nakulong na po si Satanas. Okay, Revelation chapter 20, Okay, bakit chapter 2 yan? Chapter 20 po ito. Revelation chapter 20, verse 1 to 3. So, basahin po natin yan. Revelation 20, verse 1 to 3. Sige, basahin ko po ayan po ang magiging starting point natin. Revelation 20 verse 1 to 3. And I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him. Okay, so Satan po ay ibabound. Satan bound. Ikukulong po siya rito. Okay? Satan shall be bound 1,000 years and cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nations no more. Remember verse 3, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose a little season. Pagkatapos po ng 1,000 years, pakakawalan si Satanas dyan. Pero before millennial kingdom, si Satan po ay napunta na sa bottomless pit. Okay? So, nakulong na po si Satan dito. Kapag ka millennial kingdom, wala na po siya dyan. Okay? So, ito po, wala na itong laman. Itong Abraham's bosom na ito because it was already caught up into the third heaven. So, wala na po itong laman. So, wala na po yung light na nandito. Okay? Ito po yung matatagpuan sa Luke 16. Ang explanation po ng tatlong bahaging ito. Luke 16, 19 to 30. Okay? So, ito po ay puno na ng kadiliman. Kaya ito ang magiging outer darkness. Okay? Para sa mga unprofitable servant. Okay? Yung mga hindi po naglingkod. Unprofitable. Mga ligtas pero hindi naglingkod, walang pinaglingkod. So dito po ilalagay ayon sa Matthew chapter 28 verse 30. Okay? So mahalaga po na nakikita ninyo ang aking stand, patungkol po rito sa outer darkness na ito. So, dahil I don't want anybody to misinterpret what I believe. So, kaya ko po ini-explain ito. 25 po ito, Matthew 25:30.
ng nakadiagram para naiintindihan po tayo ng mga kapatiran natin. Alright, so judgment seat pa lang, napunta na po rito yung mga walang reward sa outer darkness na ito. Mga ligtas po yung mga nandito pero wala po silang reward. They will not reign with Christ. Okay? If we suffer with Him, we shall also reign with Him. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 2 verse number 12. Okay. So, dito po tayo sa sequence of events. Ano po ang 7 mangyayari after millennial kingdom? Okay, sa millennial kingdom, 1,000 years po yan, may expiration date po yan. So, pagkatapos ng 1,000 years, palalabasin daw si Satanas. Okay, saan siya pupunta pag lumabas na siya? So, yun po, isa sa mga pag-aaralan natin. Okay, so, the 7 interval events of the millennial kingdom to the eternal kingdom. So, yan po ang magiging lesson natin. Simulan na po natin mga kapatid. So, this is the last or the 7th dispensation. Ito na po yung pampito, ano? Pampito na po yan. Itong eternal kingdom, eternity na po ito. So, forever and ever. Tapos na po ang Bible dyan. Yan po ay Revelation 21 and 22. Papunta po sa eternity. So, this is Revelation 21 to 22. Okay. Kapatapos na po ang history ng Bible at history po ng buong mundo. Okay, so mag-umpisa na po tayo. Dispensation of the Kingdom. Revelation chapter 3 verse 21. Ito po yung reward sa mga nag-overcome sa kanilang paglilingkod. Revelation 3:21, sabi po ng Bible, "To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcome, and am set down with my Father in His throne." So mag-aahari nga po sa millennial kingdom yung mga naging faithful na mga alagad ng Panginoon, naglingkod po. Revelation 11:15, "The kingdom of this world become the kingdom of our Lord." So, yun po ang mangyayari. Si Jesus Christ ay tatawagin King of Kings and Lord of Lords. So, Revelation, lagay po natin, 11:15. Sa pangtalata, Revelation 3:21. Reward po ang millennial kingdom. Hindi po ito regalo. Reward po ito. Kailangan maglingkod ka para makapasok ka rito sa millennial kingdom. So, the 7 interval events. Bago po pumasok ang eternal kingdom, eternity, meron pa pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 events pa ang mangyayari. So, ano yung mangyayari mga kapatid na events sa kalagitnaan ng 1,000 years millennial kingdom at saka eternal kingdom na eternity? So, una po ay ang tinatawag na Gog and Magog. Ay magaganap po ang Gog and Magog. Okay. Ano itong Gog and Magog? After 1,000 years, si Satanas po ay pakakawalan. Ayon po sa Revelation 20 verse 7 to 9. "And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations which are in the 4 quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom as the sand of the sea." So, tandaan po natin, palalabasin after, yung word po na after, pagkatapos ng 1,000 years, may expiry date po yung millennial kingdom. Palalabasin si Satan para i-deceive niya yung nations dito po sa millennial kingdom. Ang tawag po sa event na yon ay Gog and Magog. At magkakaroon po ng final war with Satan. So, iba po ang Battle of Armageddon, kasi ang kalaban ni Jesus Christ po doon is yung mga nations nakakalaban sa Israel. Okay? Sa Mount of Olives mangyayari yon. Etong Gog and Magog po ay after the 1,000 years. So, mahalaga mga kapatid, sa salita ng Panginoon, yung before, after, yung mga prepositions na ginagamit, kung ano po yung ibig sabihin. So, this is after the 1,000 years. So, magkakaroon po ng Gog and Magog. This is Revelation
20 verse 7 to 9. Okay? So, ang Gog and Magog, if you are studying eschatology, at yung Gog and Magog, ilalagay mo before the millennial kingdom, you will violate etong Revelation 27 to 9. Kaya ang Gog and Magog po mga kapatid, after millennial kingdom po yan. Kaya po tayo pre-millennialist at naniniwala tayo sa tinatawag na literal millennium or literal kingdom on earth for 1,000 years. Dahil po sa talatang ito, mai-expire po ang the 1,000 years. Hindi po 1,000 years yung nabanggit dyan. The 1,000 years. Exact 1,000 years. Meron expiration para po i-lose si Satan papunta dito to deceive the nations para makapasok yung tinatawag na event na Gog and Magog. Okay, so mahalaga po. Marami sa mga theologians na nakikita ko ay they are confused sa Battle of Armageddon at saka sa Battle of Gog and Magog. Nilalagay po nila ito before the millennium. Nilalagay nila ito sa tribulation kasi nga mga mid-trib at saka post-trib yung paniniwala nila. And so, magiging problema para sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang Revelation chapter 20 verse 7 to 9. Kung ang kausap ninyo ay nakakaalam ng sequence of events na katulad nito. Okay? So, yan ang paghahandaan nyo kung kayo ay mid-trib at saka post-trib. Ano? Now, Gog and Magog. This is the final war with Satan. Okay? Ano po mangyayari sa Gog and Magog? Satan will last tempt the nations. Okay? He will deceive the nations. Ay, ito po, sa nations ng 1,000 years millennial kingdom, meron siyang madideceive pa rito. Sino itong mga to? Mga anak po ng ship nations na galing sa judgment of the living nation. Manganganak po dyan yung mga nakapasok sa millennial kingdom na hindi po napugutan. They are alive like us. Mayroon po silang body, soul, and spirit na hindi po sila nakaranas ng kamatayan. Makakapasok po sila rito at manganganak. At ang kanilang mga anak, kapag hindi po naligtas sa loob ng millennial kingdom, ay mamamatay sa 100 years. Okay? Ito po yung sinasabi na for the child shall die 100 years old. Ito yung children of the kingdom na itatapon sa outer darkness for the unsaved. Outer darkness din po ang tawag dito kapag millennial na. Itatapon dito yung children of the kingdom. Children of the kingdom. Na uupo kasama ni Isaac, Jacob, and the kingdom. Shall, future. Ito yon. Sana nakuha po ninyo yan. Ano? Yung sa mga against dyan, gusto ko mag-comment kayo, mga kapatid. Alright. So, Gog and Magog. Yun po ang kasunod na mangyayari. So, this will happen after that Israel shall be inhabited safely. According to Ezekiel 38, 3 to 9. So, ito po yung sinabi sa Ezekiel. Ano? And I say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. And I will turn thee back and put hooks in thy jaws, and I will bring forth and all thine army, horses, horsemen, all them clothed with all sorts, armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Persia, Ethiopia, Libya with them, and all with shield, helmets, Gomer, and all his bands in the house of Tugama, in the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Be thou prepared, and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled to thee, and be thou a guard unto them. After many days thou shalt be visited in the latter years, thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people against the mountain of Israel, which had been always wasted or waste, but it is brought forth out of the nations. Ayan na po. And they shall dwell safely, all of them, and they
and shall ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud that cover the land, thou and all thy bands, many people with thee. So ito pong Ezekiel 38 na ito ay mangyayari dito po. Okay? Kung ang Gog and Magog na event ilalagay mo sa before 1,000 years millennial kingdom, nagkakamali ka. Okay, dahil po sa Revelation 20 verse 1 to 3. So dapat nare-reconcile natin lahat ng katotohanan sa salita ng Panginoon. So this is 3 to 9. So, yun po sa mga mid-trib dyan at saka sa post-trib dyan, mali po yung mindset nyo na nangyari na ang Gog and Magog. Because of Revelation 20 verse 1 to 3. Revelation 20 verse 7 to 9. Okay, Gog and Magog, yun po yung una mga kapatid. Palalabasin si Satanas. So bago po mag-umpisa ang 1,000 years millennial kingdom, Battle of Armageddon, ikukulong si Satanas. After 1,000 years millennial kingdom, palalabasin si Satanas para i-deceive niya yung mga nations na nandito para pumasok po ang Gog and Magog. Okay, sana malinaw po yan mga kapatid. Ano? Next na mangyayari, magkakaroon po ng second resurrection. So this is Revelation 20 verse 7 to 9, Revelation 20 verse 11. And I saw a great white throne. Ayan, ito po, Revelation 20 verse 11 to 15. Okay? And I saw a great white throne, and he that sat on the throne whose face the earth and heaven fled away. There was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged according to those things which are written in the books. Listen to me very carefully. Magkakaroon po ng tinatawag na second resurrection. Okay? Yung mga patay ay bubuhayin maguli. Magkakaroon ng second resurrection. Dito po sa second resurrection, ang lahat ng mga nangamatay ay bubuhayin maguli. Mga hindi ligtas, ano? Okay? Yung mga hindi po ligtas, sila po ay bubuhayin maguli ang kanilang katawan. Tandaan po ninyo na dalawang book ang bubuksan. Ang unang box ay generally tinawag na books. And the books were open, and another book was open, which is the book of life. Okay, saan po yan? Sa Great White Throne Judgment. Okay, kasi ang kasunod po ng second resurrection ay mayroong tinatawag na Great White Throne Judgment. White Throne. Magkakaroon ng Great White Throne Judgment. Ano mangyayari sa Great White Throne Judgment? May dalawang grupo po dyan. Ito na. Marami na ang mag-aano nito. Magre-reklamo sa sasabihin natin mamayang konti. Dalawang grupo po. Yung isang grupo, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa Book of Life. Yung isa naman ay hindi nakasulat. Okay. So, mag-antay-antay po kayo, ano? And the sea gave up the dead which were in it. I am reading verse 13. And death and hell delivered up the dead which were in them. Yan. Take note nyo po ang verse 13. If you have a Bible with you, sa Revelation chapter 20, verse 13, take note nyo po yung mga tenses dyan. Plural po ang nanggaling sa impyerno. So, ito po, wala na itong laman. Ito, wala nang laman kasi pinalabas na po si Satanas dyan. Okay, si Satanas po ay pinalabas na dyan. Wala na ito, wala nang Satan dito. Lumabas na po si Satanas, papunta sa Gog and Magog. Okay? At ang nangyari sa Gog and Magog, mga kapatid, si Satanas po ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Tingnan po ninyo ang verse number 9. Okay? Ng Revelation chapter 20. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints
above and the beloved city, and fire came down from heaven and devoured them. Lahat po ng kasali dito sa Gog and Magog ay pauulanan ng Apoy. Verse number 10, ano po ang mangyayari kay Satan? Si Satan po ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. so wala na po itong laman. Pagdating ng Gog and Magog, wala na itong laman, itong bottomless pit na ito, great gold pits na ito, wala nang laman. Okay, yung may laman na lang po, gusto ko very carefully, yung dalawang outer darkness for the unsaved, outer darkness for the unprofitable servant, na nailagay rito after judgment seat of Christ. So, si Satanas po rito ay 1,000 years. Yung mga nandito na unprofitable servant, 1,007 years. Kasi may 7 years tribulation pa eh. Judgment seat pa lang, tinapon na sila rito. And then lalabas po yung mga nandito na unprofitable dito sa Great White Throne. Ito yung mga nasa Book of Life, nakasulat po yung kanilang pangalan. Kasi ligtas ito mga to eh. Ito naman po yung mga hindi nakasulat sa Book of Life. Di ba? Marami mag-against dyan. Kaya magparamdam kayo sa comment section. Sabi po ng Revelation 20:15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tandaan po natin na 2 libro ang binuksan. Books. Okay? Tapos Book of Life. Ang binuksan dito. Yung hindi daw nakasulat sa Book of Life ay itatapon sa Lake of Fire. Okay? So, sino itatapon sa Lake of Fire? Hindi pwedeng itapon yung mga ligtas na walang crown na galing dito. And verse 13, mind you mga kapatid, sabi dyan, ang laman ng impyerno ay plural. Tingnan po ninyo. Sabi po sa verse 13, Revelation 20. Kaya mahalaga na you read between the lines. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. This word in them speaks of the partitions of hell. 2 grupo ang lumabas dyan. Kaya pagdating sa Great White Throne Judgment, 2 books ang binuksan. The books and the Book of Life. Yung mga hindi nakasulat sa Book of Life, yung galing po rito. Yung mga nakasulat sa Book of Life, yung galing dito. Kaya mali po yung sinasabi ng mga dating statement ng mga theologian na lahat daw ng mga unsaved ay haharap sa Great White Throne. Meron pong mga saved na walang reward na galing sa outer darkness for the unprofitable servant, haharap sa Great White Throne. Sila po yung papahiran ang mga luha. Itong nasa Book of Life na to, papahiran ang kanilang mga luha, papasok rito sa future kingdom kasi meron po silang eternal life. Hindi po kasi nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala crown lang. May eternal life sila, kaya pasok sila doon. Papahiran ang kanilang mga luha para hindi sila iyak dyan sa eternal kingdom. Hindi rin po lake of fire ang Outer darkness for the unprofitable servant. Yan po ay bahagi ng impyerno na dating Abraham's bosom na empty na, wala nang liwanag and full of darkness. Okay, sana po maliwanag yan mga kapatid. If you have some questions, I am happy to see your questions in the comment section. Okay? So, the Great White Throne Judgment. So, mga wala sa Book of Life, itatapon po sa Lake of Fire. Saan po kaya ang Lake of Fire? Bigyan ko po kayo ng palaisipan. Yung pagdating po rito mamaya, yung third heaven, yung new heaven and new earth ay bababa. Yung new heaven po bababa, New Jerusalem. Tapos itong impyerno, sabi ng Bible, sa verse number 13, and death and hell delivered up the dead which are in them. Tapos, ito pong entire na impyerno ay itatapon sa lake of fire. Okay, basahin ko po muna ang 14. And death and hell, Revelation 20:14, were cast into the lake of fire. Ito pong entire na impyerno ito. Ito. Itong tatlong bahagi ng hell na ito. Itatapon ito sa
lake of fire. Okay? So saan po kaya ang lake of fire? Kung ang impyerno po ay nasa heart of the earth, kayong mga magagaling na theologian, makinig po kayo, itatapon sa lake of fire. So, hindi pwedeng yung lake of fire ay nasa heart of the earth. Kasi magkakaroon ng renovation of the earth eh. O, di ba? Tayo po, mayroon tayong sariling study niyan kung saan yung lake of fire, saan yung kanyang location. Ewan ko lang po sa inyo kung mayroon po tayong mga nagilap yan sa AI or sa Google o kahit na saan, ano? So, ang impyerno pong ito ay itatapon sa lake of fire. Sa makatuwid, yung mga wala sa book of life, itatapon sa lake of fire. Okay? Ito po yung final na impyerno para sa lahat. So, nandito na po si Satanas sa lake of fire. Ayan, nandyan na ang false prophets. Lahat ng mga unsaved, nandyan na. Ito, itatapon din sa lake of fire. Saan po kaya ang lake of fire? Diba? Kasi bababa po mamaya ang new heaven and new earth. Ito, mundong ito ay tutupukin ng apoy. Ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, in the earth also, and on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we according to his promise look for a new heaven and a new earth will dwelleth righteousness. Okay? Renovation. Susunugin po ang buong mundo. Kasama po ang heaven. Pati heaven po mga kapatid, pati atmospheric heaven at saka planetary heaven. Ang maiiwan lang is yung abode of God na New Jerusalem. Okay? Ito dapat ang inaaral ng mga matagal na mananampalataya kaysa sa lagi hong nagdidebate, magkakaroon ng new heaven and new earth. Pagkatapos po na i-renovate ang buong mundo. This is chapter 3 verse 10 to 13. Ayan. Ang outline po natin ay nasa Facebook lang po natin. And then God will create a new heaven and a new earth. Ayan po. The creation of new heaven and new earth. So, pang ano po yon? 1, 2, 3, 4. Pang-5 po ang creation. Recreation po. Of new heaven and new earth. After that, mga kapatid, magkikreate na po ang Panginoon ng new heaven and new earth. Saan po yan makikita? Revelation 20 verse 1 to 5. 21 I mean. Revelation 21 verse 1 to 5. God will create a new heaven and new earth. Basahin ko po. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. Mawawala na po ito. It will pass away. Madidissolve po ito. Okay? Pagka-dissolve po nito, God will create a new heaven and a new earth. So, magkikreate po ang Panginoon. Wala nang dagat dito sa new heaven and new earth. Tinan po ninyo. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. So, ito yung new heaven. Bababa po yung ito po yung new earth. Bababa ang new heaven. Ibig sabihin yung throne of God, ayan, ay bababa. Oh. Yan na ang magiging eternity. Okay? Basahin ko pa po, tuloy-tuloy. Coming down out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God, and God shall wipe away. Ayan na po. Pagdating dito, mga kapatid, na ibinaba na po ito, etong mga galing sa outer darkness na umiiyak, na nakasulat sa aklat ng buhay, na makakapasok sa eternity, na umiiyak, pagdating po rito, their eyes or their tears shall be wiped away. Yung mga faithful pastor, bakit ka iiyak? Naghari ka sa millennial kingdom.
You have proven your faithfulness to God. Umiyak ka na ng umiyak dito sa lupa. Pagdating ba naman sa millennial kingdom,